So mga kabulal, ito po yung minimum wage sa darating na 2021. Ipapakita ko po. At saka po yung minimum wage sa current na sweldo po namin ngayong taon na to. Magtuloy-tuloy sa ating topic. Intro muna po tayo. Hello mga kabulal. What's up? It's me again. I'm back, Christoph TV channel po. Kumusta po yung araw natin? It's nice to be back. Siya nga po pala mga kabulal, for today's video po, gusto ko pong share sa inyo yung good news. Opo, tama po kayo, meron po tayong good news na nabalitaan sa mga kaibigan po natin. So gusto ko pong share sa inyo para kahit paano magka-idea at saka may alam na rin po kayo at the same time. Lalo na po yung mga kababayan kong nasa Pilipinas na gustong mag-apply upang makapagtrabaho dito po sa South Korea. Bago po natin umpisan po yung ating topic, sana po kung bago kayo sa channel ko, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-like, subscribe, at hit nyo po yung bell para ma-notify ko po kayo sa mga bagong video na ina-upload ko. Subscribe na po kayo para naman kahit papaano dumami na po tayo. At the same time, mas marami po makaka-relate at marami po tayo matutulungan ng mga kagaya natin. Unahin ko, yung pong good news o yung bad news. Siyempre kung meron pong good news, meron din pong bad news. So, unahin na po natin yung good news. So, yung gobyerno po nila rito, sa South Korea, gumawa na naman po sila ng panibagong panukalang batas upang taasan yung pagsahod ng hiring workers, foreign workers, kung ano man po klaseng tawag nyo sa aming mga manggagawa dito sa ibang bansa, lalo na po dito sa Korea. Bale, nagbigay na naman po sila ng 1.5% na minimum wage sa sweldo po namin sa darating na 2021 po. Yay! Palakpakan muna po tayo. Yay! So, ang bansang South Korea po, ganyan po sila dito. Sa tuwing matatapos po yung isang taon, let's say every year, sa madaling salita, tumataas po. Ito po yung minimum wage sa darating na 2021. Ipapakita ko po. At saka po yung minimum wage sa current na sweldo po namin ngayong taon na to. Ito po. Kabulal, ibig sabihin po nun tataas po yung overtime rate namin, yung namin, yung night differential sa mga may panggabi dyan. Kami wala kaming panggabi, ang tawag nila dito sa Korea, yagan chugan. May night shift at may day shift. Dalawa po yun. Sa iba bang mga factory, alam ko may tatlo pa yan, 3 shift pa sila Pero sa ngayon ang magandang balita, yun nga po tataas na naman po yung sahod namin sa susunod na taon. Dumako na po tayo sa bad news. Ang bad news po dito na pwedeng mangyari, kung yung mga amo po namin dito, yung sadyang nim na tinatawag, kung dati libre po yung pabahay, ilaw, tubig, wifi, gas, yung LPG ginagamit namin pangluto. So mangyayari po nito isa-shoulder na po nila sa amin. Kumbaga isasama na po sa kaltasan. Kasi nga sa laki ng minimum wage, so nalagdagan na naman yung last year nga na minimum wage na in-increase ng gobyerno ng Korea. Maraming mga sadyang nim na hindi pa naka-recover hanggang ngayon. Marami rin na nagsara, marami rin na nagbawas ng empleo. Hindi na po yung production nila. Kasi pro-export po kasi yung dito sa South Korea, karamihan sa mga factory po. Sinyad ko lang po para malaman po ninyo. At hindi lang po yung pagkata sa sahod namin, hindi lang po yung sa bahay, kuryente, tubig, ilaw. Siyempre, madadagdagan din po yung kata sa aming payslip tulad ng Kukminyonggum, yung tinatawag na parang SS po sa atin. Yung local income tax, year-end income tax, POHOM, yung pong insurance. So madami po kaming mga insurance na binabayaran dito na hindi namin maintindihan kung para saan po yun. Binabayaran namin, wala kaming magagawa dahil kasama po yun sa pangangaltas ng namin, ng company namin. Sa bawat sahod po namin nakalagay yung payslip namin doon. Tsaka yung gisuksa, yung tinatawag yung company house.
Yung po yung sinasabi ko sa inyo kanina na baka kung dati kinakaltasan kayo ng amo ninyo kalahati, baka ngayon buo na, dadagdagan na madodoble. Kung 60, baka maging 100 na 101 na yung kakaltasan ko sa inyo. Kaya yung mga pamilya namin dyan sa Pilipinas o kaibigan, hindi ko mo nakita nyo po yung minimum wage sa 2021 o karagdagang sahod ng mga kagaya kong OFW dito sa Korea. Sana tignan nyo rin po yung mga kaltas namin. Sinishare ko po ito para naman kahit papano makita malaman ng mga aspirant OFW dyan sa Pilipinas na nangangarap pumunta ng Korea. Hindi lang po doon nagtatapos mga kabulol yung pag-suffer ng mga OFW dito sa South Korea about doon po sa kaltasan. Siyempre, tatas din po yung mga bilihin nila rito. Magtatas po yung pamasay kung nagtataksi ka, kung nangungupahan ka ng bahay, may mga kasama ka, tataas din yun. Lahat ng bilihin, bigas, gatas, manok, sibuyas, bawang, lahat po. Kasi hindi naman po pwedeng tataas po yung sahod. Yung bilihan, same pa rin po yung halaga. So magtataas din po yung mga yan. So parang mas maganda pa po ata ang hindi na nagtaas. Kasi automatic na po ganun. So yun po yung realidad that possible na mangyayari sa aming mga OFW dito. Kaya kahit na alam namin na may salary increase ng 1.5%, so parang hindi rin naman din namin ramdam. Kasi nga maapektuhan din naman yung mga kaltas namin dyan. Yung malaki ang kaltas, malaki ang sahod, malaki yung kaltas. So yun po yung katotohanan at realidad. So sinyer ko lang po para po sa mga aspiring OFW dyan na nangangarap papunta po na South Korea. At least kahit papano kung may mga kaibigan kayo, may mga kapatid kayo na gustong pumunta ng Korea, mai-share ninyo po itong video to kung nanonood po kayo. Siya nga po pala mga kabulal, gusto ko lang pong idagdag po. Kung nanonood po kayo ngayon mga kababayan kung gustong mag-apply dito sa South Korea, lalo-lalo na po yung mga nag-PPM po sa akin, kaya masasabi ko lang po sa inyo, yung mga advice ko na unang habang nagagawin po ninyo, mag-aral po kayo ng Korean kasi yan po yung susi sa pagtungtong dito sa South Korea upang makapagtrabaho po kayo. Kailangan po yan para makapasa ka sa exam. Pagdating mo po dito sa Korea, hindi naman kailangan fluent ka ng Korean sa pagsasalita mo. Gagamitin mo lang po yung aaralin mo dyan para sa exam po. Kasi yun po yung first key o yung first steps para makapunta ka at makapagtrabaho sa EPS factory worker dito po sa South Korea. Pero bago nyo po gawin yun, kailangan i-register po kayo sa POEA. Yun po yung magsisilbing pinaka-resume po ninyo. Yung identity na may mga info po kayo sa kanila. Tapos, habang nag-schooling kayo, at the same time, tumitingin po kayo sa website ng POEA, baka magpo-post bigla ang POEA sa date of exam po nila. Kasi sa POEA website nyo po makikita yan. At saka sa mga kagaya ko, mga kaibigan natin o kababayan natin na nasa Korea na, minsan nagpo-post sila na sinishare nila na may update sila na may exam date na po. So yun po yung may advice ko. Mga kabulal, piece of advice lang po. Hindi po ako eksperto at hindi po ako perfecto, disclaimer lang po. Mga kabulal, kung gusto nyo pong matupad yung mga pangarap po ninyo, huwag po kayong panginayangan ng loob, sumubok sa mga bagay-bagay na gusto po ninyo sa buhay ninyo. Malay nyo, yung pong bagay na yun yun po yung babago sa buong pagkatao po ninyo. Tulad ko, ang dami ko na pong in-applyan pero hindi naman lahat po yun natanggap ako, nag-success po ako. Kung sa tingin po ninyo ginawa nyo na po yung best nyo, ginawa nyo na po yung effort nyo, pero sa bandang huli hindi po kayo nag-success, nag-fail po kayo. Huwag nyo pong isipin na natalo po kayo pagkatalo yung sitwasyon na yun. Kasi yung palang pong pag-try nyo, pagsubok nyo may mga ilang porsyento na baka makuha mo. Kaysa naman dun sa wala kang ginawa, hindi ka nag-try, mas mahirap po yun. Nagsisisi ka sa wala. Kaysa naman nagsisi ka pero ginawa mo yung best mo, di po ba? So ang may papayo ko po sa inyo go lang po ng go hanggat kaya po ninyo. Kung talagang para sa'yo, sabi ko yung kanta ni Manny Pacquiao. Pero yun lang po, hindi ko na po patatagalin yung video ko. Tatapusin ko na po to. So ang nais ko lang po, inuulit ko makapag-share at makatulong sa mga kagaya kong EPS worker na dati pinagdaanan ko yung mga pinagdadaanan po ninyo. Ang gusto ko sa taas yung powerful na gagawin po ninyo.
Kasi kahit anong effort nyo, kahit anong gastusin nyo, punta pa kayo, magbayad pa kayo ng pinakamahal na magturo, magaling na magturo mag-Korea ng gulo. Kung hindi para sa'yo, hindi po ipagkakalob sa inyo ng nasa taas. Kaya siya lang pong higit na nakakalam. Pero kung ano man po yung pinaplan nyo, binabalak nyo ngayon, gusto nyo mag-apply, makialam kayo sa mga kaibigan nyo o malapit na mga munisipyo po ninyo kung paano po yung process nila sa pag-i-schooling. Pero andito naman po kami, mga kaibigan nyo, pwede naman po kayong magtanong sa amin. Kung may time po kami, matutulungan po namin kayo. So hanggang sa muli, 갑자기 내게 나타나준 너 sharing is caring. 난 Tsaka 아무 kung pinahanap 말도 kang mahirap, 할 hindi 수가 po kasalanan ng magulang 없었지 natin yan. Pero kung mamamatay po tayo 첫눈에 sa hirap, 반한다는 ibig sabihin, tayo na po may kasalanan. 이야기가 Kasi wala po tayong ginawa. 널 보는 순간 Kaya namatay 이해가 tayo. 됐어 So yun lang po. Hanggang sa muli po. 매번 야야야야야 kita-kita po 불러 tayo 널 sa 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 Sorry ass DJ.